Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin pa ang mga sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Lira, isang dalagang ulila na nakatira sa lumang bahay ng kanyang lola. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Noong araw na iyon, mainit at maalinsangan ang simoy ng hangin sa probinsya. Halos hindi kumikilos ang mga dahon ng mangga sa bakuran habang bitbit ko ang huling kahon ng mga gamit ko mula sa van na inupahan ko. Ako si Lira, dalagang ulila mula pagkabata, at ngayon ay napilitan ng lumipat sa lumang bahay ng aking lola sa bayan ng San Isidro. Matagal na ring nakatiwangwang ang bahay na iyon mula nang pumanaw si Lola at wala nang ibang pumuwesto rito dahil karamihan ng kamag-anak ko ay nasa syudad o ibang bansa na. Ako lamang ang naiwan. Pagkapasok ko pa lang sa bakuran, bumungad na agad ang malaking bahay na yari sa kahoy. May bubong na yero na may kalawang na. May beranda sa harap at dalawang malalaking bintana na parang laging nakabantay sa sinumang dadaan. Nakita ko ang sarili kong refleksyon sa salamin ng mga iyon. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko kahit sobrang init ng tanghali. Napahawak ako sa dibdib, pinilit ipaalala sa sarili, Lira, tahanan mo na ito ngayon, walang dapat ikatakot. Pinilit kong isipin na normal lang iyon. Siguro dala lang ng lungkot at kaba. Una kong nilinis ang sala, matagal nang naiwanan kaya makapal ang alikabok at amoy na amoy ang pinaghalong lumang kahoy at kahapon. Habang pinupunasan ko ang mesa, naalala ko ang mga huling bisita ko rito. Mga pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita. Nagtakbuhan kami noon, umakyat sa ikalawang palapag at doon kami nagtatago sa mga kwarto. Pero ngayon, mag-isa na lang ako at ibang-iba na ang pakiramdam. Bandang hapon, dumalaw ang isang kapitbahay. Si Aling Pasing, isang matandang nagtitinda ng gulay sa kanto. May dala siyang basket ng prutas bilang pagbati. Anak, mabuti at bumalik ka. Pero, sana'y lagi kang magdarasal dito. Alam mo naman, matagal na ring walang nakatira sa bahay na ito. Napangiti ako at nagpasalamat, ngunit sa kaloob-looban ko, may kakaibang bigat sa tono ng boses niya. Parang may hindi siya sinasabi. Pagsapit ng gabi, matapos kong mailigpit ang mga gamit at makapagluto ng simpleng hapunan, nagsimulaan ng dumilim ang buong paligid. Tahimik ang baryo, tanging mga kuliglig at huni ng palaka ang maririnig mula sa palayan sa di kalayuan. Pagkatapos kong magsara ng lahat ng pinto at bintana sa ibaba, umakyat ako sa kwarto na napili kong tulugan. Nandun ako sa gilid habang pinagmamasdan ang hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag. Madilim ang itaas, kaya't agad kong pinatay ang ilaw at pumasok sa aking kwarto. Matagal bago ako nakatulog. Sa bawat paghinga ng hangin, parang may kasamang bulong na sumasabay. Maya-maya, eksaktong hating gabi, biglang may marahang tunog na umalingaw-ngaw. Tok, tok, tok. Hindi ko alam kung saan galing. Huminto ako sa paghiga, inangat ang ulo at pinakiramdaman ang paligid. Ang tunog ay galing sa itaas, mula sa sahig ng ikalawang palapag. Kasunod noon ay tila mayabag, mahihinang yapak ng paa na parang dahan-dahang naglalakad. Hangin lang yon, hangin lang. Bulong ko sa sarili, pilit na pinapakalma ang damdamin. Ngunit alam kong walang hangin na makakagawa ng mga hakbang. Pinilit kong pumikit, yakap ang unan, hanggang sa unti-unting nakatulog muli. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga. Ang mga ibon ay nagliliparan, tila walang anumang kakaiba ang nangyari kagabi. Lumabas ako para bumili ng almusal sa tindahan ni Aling Pasing. Pagbalik ko, nadatnan ko ang dalawang batang naglalaro sa labas ng bakuran. Narinig ko ang isa sa kanila na bumulong sa kasama. Sabi ko na nga ba, may nakatira na ulit dito.
Pero kagabi, may nakita akong babae sa bintana ng taas. Nakasilip lang siya, nakatingin sa kalsada. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi ko napigilan ang magtanong, anong bintana? Dito ba sa bahay na ito? Tumango ang bata, itinuro ang pinakataas na bintana sa kanang bahagi ng bahay. Doon po, pero matagal nang sarado yon, hindi ba? Parang nanikip ang dibdib ko. Alam kong hindi ko pa binubuksan ang mga kwarto sa ikalawang palapag, lalo na ang nasa dulong bahagi, matagal na raw iyon nakasarado. Walang sino mang umakyat doon kagabi, maliban kung may ibang kasama ako rito. Hindi ko na itinanong pa sa mga bata. Umalis na sila kaagad, nagtatakbuhan na parang natatakot din. Buong araw binalot ako ng pag-aalinlangan. Tinitigan ko ang hagdan. Pinilit kumbinsihin ang sarili na huwag umakyat muna. Saka na, kapag handa na ako, inilibang ko ang sarili ko sa pag-aayos ng kusina, paghuhugas ng mga plato at pagsasaayos ng mga lumang gamit na naiwan. Ngunit kahit anong gawin ko, ramdam kong may mga matang nakamasid mula sa taas. Dumating muli ang gabi. Habang nakahiga ako, muling sumapit ang mga tunog. Una, mahihinang katok na parang kumakatok sa kahoy na dingding. Pagkatapos, ang marahang yabag, ma. Malinaw na ngayon kaysa kagabi. Halos marinig ko kung saan nagmumula, mula mismo sa kwarto sa dulo ng pasilyo sa itaas. Nanginginig ang tuhod ko, pinilit kong huwag tumayo. Ngunit habang pinapakinggan ko, bigla na lamang naglaho ang mga yabag. Tahimik, sobrang tahimik, bumuntong hininga ako, sinubukang bumalik sa pagtulog. Ngunit bago tuluyang dumikit ang talukap ng aking mga mata, naramdaman ko ang malamig na hininga sa gilid ng aking tenga. At isang tinig, mahina, garalgal, halos pabulong, ang umusal ng pangalan ko. Ra. Nabigla ako, nanigas ang buong katawan. Walang tao sa paligid. Ngunit malinaw, may isang nilalang na naroon nakasabay sa aking paghinga at alam ang aking pangalan. Kinabukasan, hindi pa sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon ng mangga nang magising ako. Basa ang batok ko at may maputlang alaala ng boses na pabulong na kumaladkad mula sa aking panaginip papunta sa totoong mundo. Ra. Sa dami ng gabing ginugol ko sa syudad kung saan ang ingay ng kalsada ang yakap ko sa pagtulog, ngayon ko lang naranasan ang katahimikan na parang may sariling buhay. Katahimikan na may tainga, nagmamasid, naghihintay. Pinilit kong bumangon, sinindihan ang maliit na kalan at nagpakulo ng tubig para sa kape. Sa tuwing itatapat ko ang tasa sa labi ko, nalalasahan ko ang mapait na pangungulila. Parang asa pa rin akong gigising sa lumang apartment at maririnig ang kapitbahay kong nag-aaway sa telepono. Ngunit nandito na ako sa San Isidro at ang tanging kalampag ay mula sa kahoy na sahig. Ang tanging bulong ay mula sa hangin na nanggagaling kung saan. Habang nag-aalmusal ako ng tinapay at mantikilya, naisip kong kailangan kong gawing makatuwiran ang lahat. Maglilista ako. Isusulat ko ang nangyari kagabi, ang katok, ang mga yabag, at ang tinig na tumawag sa pangalan ko. Minsan, ang paglalagay sa salita ay parang tali na humihila sa kung anong di mahulugang dila papunta sa lupa. Kinuha ko ang lumang kuwaderno na nakita ko sa aparador ng sala at nagsimula akong magtala. Hating gabi, 3 katok, mahihinang yabag. May boses. Pakiramdam, malamig sa kaliwang tainga, parang may hiningang dumaan. Pinirmahan ko ng petsa at oras at napangiti sa sarili para akong gumagawa ng siyentipikong obserbasyon kahit alam kong hindi naman siyensya ang kalaban ko dito, kundi alaala at anino. Lumabas ako bandang 9 ng umaga. May araw na pero mahina, natatakpan ng maputing ulap. Sa kanto, tulad ng kahapon, nandoon si Aling Pasing sa tapat ng kanyang tindahan. Nakataling panyo ang buhok at nasa harap ng mesa ang mga gulay.
ampalaya, sitaw, talong, ilang kumpol ng saging. Anak, umaga, bati niya. Nakakain ka na ba? Halika, kumuha ka muna ng 2 saging. Kinuha ko ang inaalok niya at nagpasalamat. Aling Pasing, sabi ko. Gabi po ba talagang mahangin dito? Nagsalubong ang kanyang kilay, parang napaso sa tanong. Mahangin, depende. Pero bakit mo natanong? Marahan akong tumawa, pinipilit gawing biro. May narinig kasi ako kagabi, parang katok, tapos hindi ko alam kung bakit kinailangan kong pigilin ang salitang boses. Parang may naglalakad sa itaas. Sa isang iglap, sumilip ang pag-aalala sa mukha ni Aling Pasing. Matagal nang walang umaakyat dyan sa ibabaw, iha. Naalala ko, nung nabubuhay pa ang lola mo, pinasara niya ang isang kwarto. Sabi niya, huwag na huwag bubuksan, baka may delikado raw sa kisame, o baka iba pa. Naglakbay ang tingin niya sa di kalayuan, parang may tinutumbok na imahe na hindi ko nakikita. Anak, huwag ka munang umakyat. Kung kailangan mo ng tulong, may kilala ko, si Mang Rado, karpintero. Pwedeng tingnan ang sahig kung may sira. Sumang-ayon ako, kahit alam kong bahagi lang iyon ng katwiran na gusto kong panghawakan. Bago ako umalis, tinapik niya ang kamay ko at sinabing, magdasal ka, iha. Wala sa loob na napatingin ako sa bintana ng itaas na bahagi ng bahay, ang mismong bintanang itinuro ng bata kahapon. Wala akong nakita maliban sa sariling refleksyon na tila mas maputla kaysa sa karaniwan. Tanghali na, nang bumalik ako, matinding init ang sumalubong at kahit nakalilis ang mga kurtina, parang nanlalamig para rin ang loob ng bahay. Wala namang bukas na bentilador, ngunit may hangin na dumaraan sa pagitan ng mga tabla, may dalang amoy ng tuyong kahoy at bulaklak na matagal nang nalanta. Pagdaan ko sa sala, napansin kong hindi nakatulad ng pagkakaayos ko kagabi ang mga upuan. Ang isang silya sa gilid ay nakausli, parang may naupo, at basta na lang tumayo. Iniisip kong baka ako rin ang gumalaw kahapon sa pagod at hindi ko lang napansin. Baka ganoon, pumunta ako sa ilalim ng hagdan sa maliit na aparador na may salamin. Nandoon ang mga lumang gamit ni Lola, mga mesa alta, rosaryo, ilang piraso na retasong tela at isang lumang kahon na metal na may kalawang na ang mga sulok. Pilit kong binuksan ang kahon. Kumalansing ang susing nakakabit sa bandang gilid nito, ngunit hindi iyon susi para sa kahon. Nakakuha ako ng patpat at marahan kong tinukod ang taklob. Antad sa akin ang nilalaman. Ilang tseke na napaso na ng panahon, mga sulat na hindi ko mabasa agad dahil sa pagkakakulay ng tinta at isang maliit na supot na telang kulay marumi ng puti. Binuklat ko ang supot. May bumagsak na manipis na piraso ng metal sa palad ko. Isang lumang susi. Susi na may pagbuhol na ribon na kupas, may ukit na maliit na bulaklak sa ulo ng susi. Tumibok ang puso ko, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa kakaibang pagkakatugma. Parang ito ang susi ng isang kwartong matagal nang naghihintay. Huminga ako ng malalim. Nilagay ko sa bulsa ang susi, sinara ang kahon, at isinara rin ang aparador. Ang tanghaling yon, nagpasya akong umakyat sa itaas, pero sa liwanag lang. Kung may mananakot, aasahan kong mas mahina sila sa araw. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Sa bawat hakbang, may iksing langit-ngit ang kahoy, parang buntong hininga ng matandang bahay. Pagsapit ko sa itaas, una kong nakita ang mahabang pasilyo. May 3 pintuan sa kaliwa at 2 pintuan sa kanan. Ang pinakadulo, iyon ang kwartong sinasabi ng lahat. Sarado, nakaharap sa kalsada, may bintanang lagi nilang sinisilip sa tuwing may napapadaan. Lumapit ako, dinama ko ang paligid. May alikabok sa sahig, ngunit may nakagugulat na bakas. Hindi gaanong halata, pero naroroon, parang guhit ng paang walang sapin
manipis, humagod mula sa hagdan, papunta sa dulo. Humakbang ako paunti-unti, nakakarinig ng huni ng maliit na insekto kung saan-saan at ng mga yabag ko na parang di kalakasan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit sa bawat pulgada ng paglapit ko sa pintong iyon, parang may unti-unting lamig na bumabalot sa aking balikat. Huminto ako sa tapat ng pinto. Ang doorknob ay tansong medyo maitim na. At sa ibabaw nito ay may lumang kandado, isang padlock na may kalawang. Hiniwa ko ang hangin ng palad ko, sinusukat kung gaano kabigat ang kaba sa dibdib. Kinuha ko ang susi mula sa bulsa at tiningnan kung babagay. Mas malaki ng kaunti ang dulo nito kaysa butas ng padlock. Ikinasa ko pa rin, hindi pumasok. Hindi iyon ang susi ng padlock. Tumitig ako sa doorknob at sa maliit na siwang ng pinto. Ang susi siguro ay para sa lumang seradura sa loob, hindi para sa padlock sa labas. At kung ganoon, bakit nasa bahay ko ang susi pero hindi ang para sa kandado? Sino ang naglagay ng padlock? Lola ko o ibang tao? Hindi ko itinuloy, kinagat ko ang labi ko at umatras ng kaunti. Mamaya na, bulong ko. Kapag may kasama. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang hihingan ko ng tulong. Ang mga taong kilala ko dito ay puro mga anyo ng nakaraan, mga mukha sa mga lumang larawan na hungkag ang tingin dahil walang pangalan sa gilid. Bumaba ako, nagsaing, nagluto ng nilagang itlog, pinilit kong maging ordinaryo ang hapon. At sa loob ng ilang oras, nagkunwari akong walang kwartong naghihintay sa itaas, walang bintanang may matang hindi kumukurap. Paglubog ng araw, nagbago ang kulay ng mundo. Mula sa dilaw na init, naging kalawangin ang sinag hanggang sa tuluyang maubos at magbihis ng asol ang buong paligid. Pinasok ko ang mga alagang paso ni Lola sa veranda. Isinara ang mga bintana sa sala at sinindihan ang isang lamparang natagpuan ko sa kusina. May mapaklang amoy ang petrolyo pero mas pinili ko iyon kaysa sa purong dilim. Sa labas, may mga batang naglalaro pa ng habulan hanggang sa isa-isa na silang umuwi. Narinig ko ang pagraragasa ng motor ng tricycle at ang pagtigil nito sandali sa tapat. Si Kuya Boyet siguro, isa sa mga driver sa kanto. May narinig akong pabulong na, "Sa bahay ni Aling Felisa, may ilaw na uli." Lola ko si Felisa. Ang pangalang iyon, kahit banayad lang ang pagkakabigkas, ay parang dagim na dumampi sa aking balat. Bandang 8:00, naupo ako sa sala, hawak ang kwaderno. Binalikan ko ang mga tala at idinagdag ang nakita ko ngayong araw. May lumang susi sa aparador sa ilalim ng hagdan. Hindi bagay sa padlock sa itaas. May bakas sa alikabok, parang yapak, hindi sigurado. Sa gilid ng pahina, hindi sinasadya, nagsulat ang kamay ko ng is at huminto. Anong is? Para bang may pangalang gustong lumitaw mula sa ilalim ng dila ko. Inilinga ko ang ulo at sa gilid ng aking paningin may gumalaw na anino sa tabi ng hagdan. Tumayo ako kaagad, pinakinggan ang bahay. Walang hangin. Ngunit may nadama akong bahagyang pag-uga sa sahig, parang may dumaan na mabigat na hakbang sa taas. Maya-maya nagsimula na naman, tok, tok, tok. Tatlo pagkatap, osay pahinga at muli, tok, tok, tok. Hindi na ito parang kung saan-saan. Tiyak. Mula sa dulo ng pasilyo sa itaas, mula sa pinto ng saradong kwarto, hinawakan ko ang lampara at sa bawat hakbang ko paakyat, ang liwanag nito ay gumuguhit ng hugis sa mga dingding. Nababalot ng ginintuan at asul ang mga larawan sa pasilyo. Mga larawang may mga mukha ng kamag-anak na hindi ko kilala. Nang tumapat ako sa larawan ni Lola, parang sumayad ang apoy sa salamin at lumitaw sa puwang ng siklab ang isang babaeng bata. Nakapusod, nakangiting bahagya. Mabilis din iyong nawala
At alam kong imahinasyon ko lang iyon, pero nag-iwan ito ng bigat sa dibdib. Papalapit ako sa dulo nang tumigil ang katok. Tahimik. Tanging tunog ng kuliglig at mahihina ang yugyog ng yero sa bubong. Sino ka? Hindi ko na malayang naisigaw ko. Mahina ngunit buo. Walang sumagot. Inabot ko ang padlock, hinawakan. Malamig, parang bagong nilubog sa balon. Sa laban ng kaba at katwiran, pinili kong ikasa ang susi sa siwang ng seradura sa doorknob kahit alam kong nasa labas ako. Ipinatong ko lang ito, parang paghahanda sa kung kailan oras na talaga. Muling kumislap ang dila ko. Isabel? Ang pangalang iyon ay lumabas na parang huni ng ibong na pagod. Napaatras ako. Bakit Isabel? Wala sa listahan ng kamag-anak ko ang pangalang iyon. At bakit ako biglang may ganitong pakiramdam na parang may mas malamig pa sa hangin, na parang iyak na hindi pa natututong maging iyak. Bumaba ako, nilapag ang lampara sa mesa at dinala ang sarili ko sa kusina para mag-init ng gatas. Sa itaas, may mahinang kaluskos na naman, pero hindi katok. Bagkus, parang pagdulas ng isang bagay sa sahig. Pagbalik ko sa sala, nakita kong medyo nakalihis ang kurtina. Sinilip ko sa bintana ang kalsada. Madilim na, konting ilaw lang mula sa mga bahay sa di kalayuan. At doon, sa salaming munti ng bintana, sumalubong ang aking refleksyon. At sa likod nito, para bang may ibang refleksyon pa. Kaunting nakalilibong pag-aninaw ng sariling mukha pero hindi sumusunod sa galaw ko. Napakurap ako na wala rin agad. Naupo ako at nakiramdam. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatunga nga, marahil kalahating oras nang biglang tumunog ang isang baso sa kusina, nag-slide at kumalansing sa sahig. Napasugod ako roon at nakita ang basong nilagyan ko ng gatas gumulong sa gilid ng lababo. Walang hangin, walang pusa, walang sinuman. Ang tanging paliwanag ay ako, nalimutan kong umayos. Ngunit hindi ganito ang tunog ng pagkalimot. Kinuha ko ang lampara, nagpasya, ngayon ko susubukan. Hindi ako matutulog kung hindi ko man lang nahipo ang latag ng katotohanang naghahabol sa akin gabi-gabi. Muli akong umakyat, hawak ang lampara sa kaliwa at ang lumang susi sa kanan. Pagsapit ko sa pasilyo, parang humaba iyon kaysa kanina. Ang mga pintuan sa kaliwa at kanan ay tila tumingin sa akin. Nakaramdam ako ng mapanuring tingin na hindi ko naman nakikita. Sa dulo, ang padlock na pinto ay nakatayo. Parang bantay na matagal nang nagbabantay sa lihim na hindi pinagkakaisa ng sinuman. Inilapit ko ang lampara sa padlock at nakita ko ang nakaukit sa mismong bakal. Hindi malinaw. Parang EC 1978 o ESP. O baka hindi naman ukit, baka mga gasgas lang ng panahon. Pinatong ko ang aking tainga sa pinto at nakinig. May mahinang tunog mula sa loob, hindi katok, hindi yabag. Parang paggalaw ng hangin sa loob ng isang kabibe. Walang amoy, maliban sa kaunting halimuyak ng bulaklak na hindi ko mapinpoint kung alin. Sampagita, ilang-ilang, tila isang halimuyak na ipinaso ng maraming taon, ngunit hindi tuluyang naglaho. Kung sino ka man, hindi ako kaaway. Bulong ko, halos hindi ko na makilala ang sariling boses. Ako si Lyra, apo ni Felisa. Hindi ko inaasahang may sasagot, at wala nga. Sa halip, isang kakaibang lamig ang dahan-dahang pumulupot sa pulso ko. Parang tinatapik ng kamay na walang balat at bigla akong nakaramdam ng pagnanais na ikasa ang susi sa seradura. Kahit alam kong nasa labas ang padlock, doon ko napansin ang kakaibang bagay. Sa ilalim ng pinto, sa siwang na manipis, may kumikislap parang metal. Yumuko ako, itinapat ang lampara. Isang maliit na pako, hindi, isang munting pin na may hugis bulaklak sa ulo. Pareho ng ukit sa susi. Kinilabutan ako, parang pareho silang may wika, nag-uusap sa paraan na hindi ko maintindihan.
Inilagay ko sa palad ang pin at sa sandaling iyon humiyaw ang yero sa bubong, umaalon ang hangin sa labas at biglang mula sa malayo may kumalabog na pinto. Hindi ko matukoy kung saan. Ano man ang lakas ng loob ko, nagpasya ang katawan ko na bumaba muna. Baka ito na yung pagkakataong tawagin si Aling Pasing o ang sinasabi niyang mangrado. Kinabukasan. Bumaba ako, hinigpitan ang hawak sa lampara. Ang oras ay lagpas 10:00 na. At sa di kalayuan, naririnig ko ang huling traserong tricycle na bumubulusok sa kalye. Isinara ko ang pinto sa sala at bago ko pa man iabot ang kamay sa ilaw upang hinaan ito, may kumatok. Isang beses, mahina lang, hindi sa itaas, hindi sa kusina. Dito sa sala, sa mismong pinto sa harap, napalunok ako. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Apa, hello? Natatawa-tawa pa ako sa takot. Pakiramdam ko ay katawa-tawa ang boses kong nanginginig. Walang sumagot. Inilapit ko ang mata sa peephole. Wala namang peephole sa lumang pintong ito, kaya sinilip ko sa siwang ng kahoy. Madilim sa labas. Walang tao. Ngunit may aninong dumaan sa gilid ng bintana. Parang babaeng may mahabang buhok. Parang ako. Bago pa man ako makaisip, kumurap ang lampara at natigilan ang paligid sa isang iglap. Doon ko narinig ang bulong na hindi galing sa likod ng tenga, hindi galing sa loob ng ulo, kundi galing mismo sa hagdan. Isabel, tinakbo ko ang lampara. Umakyat muli, hindi alam kung bakit. Parang hinihila ako ng isang tali sa sikmura. Parang sa wakas matapos ang 2 gabing panaginip at panghuhula. Heto na. Ang sagot o ang simula. Tumatama ang lampara sa mga larawan at nagiiwan ng mga bahid na parang apoy sa isang piyesa ng teatro. Sa dulo, ang pinto ay tahimik. Hindi na kumakatok, hindi na nag-iingay. Ngunit may nararamdaman akong pag-asa at takot na magkahawak kamay. Itinaas ko ang susi. Inilapit ko sa doorknob, hindi para buksan ang padlock, kundi para ipasok sa butas sa ilalim. Baka sakaling may mekanismong hindi ko alam. Nanguso ang dila ng susi sa bakal, parang naghahanap ng sariling tahanan. At bago ko pa man maitulak ang susi ng tuluyan, may nangyaring hindi makatuwiran. Walang kamay na ibang humawak, walang kawing na pinutol, ngunit may narinig akong mahina, ngunit malinaw na pag-click. Hindi mula sa doorknob, hindi mula sa susi sa palad ko, mula mismo sa padlock sa labas. Kumalansing ang padlock na parabang may kumalabit mula sa loob at kusang bumitaw mula sa kawit. Bumagsak ito sa sahig na kahoy at ang tunog ay hindi singlakas ng inaasahan, bagkus parang paghinga na naputol, parang isang lihim na nagsabing sa wakas. Sa sandaling iyon, umagos ang halimuyak ng sampagita. Malinaw na, hindi na imahinasyon, hindi na kapritso ng hanging pumapasok sa pagitan ng mga tabla. At kasabay niya, sa loob ng pinto may gumalaw. Hindi yabag, hindi katok. Isang dahan-dahang pag-ikot ng seradura, parang kamay na marahang humahawak sa kinakalawang na bakal upang ihanda ang pagbubukas, kahit wala akong inilalapit na kamay. Napadda ako, hawak ang lampara, hawak ang susi, hawak ang hininga ko na parang isang sinulit. Tumingin ako sa pinto at nakita kong umuurong umaabante ang siwang, may sinag ng dilim na tila umiindak. Nanginig ang aking mga daliri at nang sa wakas ay ganap na umikot ang seradura at pumihit ang pinto. Nang bahagya, isang huni ang dumaloy mula sa loob, huni na parang pangalan ko, ngunit hindi, huni na kasing luma ng bahay at kasing halimuyak ng bulaklak na matagal nang pinigtal. Habang ang pinto ay kusang bumubukas, napansin ko sa gilid ng kahoy, sa taas ng doorknob, ang ukit na dati. Nang nandoon ngunit ngayon ko lang nabasa. Dahil tinamaan ng ilaw sa tamang anggulo, Isabel. At sa ibaba nito, halos kaskas lang ng kuko, ang salitang huwag.
Ang lampara sa kamay ko ay kumutitap sa hangin, at noong sumunod na tibok ng puso ko, hindi na boses ang narinig ko, kundi isang pag-iyak, mahina, parang sanggol, parang alon na nagmula sa di ko alam na dagat, na nanggaling mula sa loob ng kwarto, na ngayon ay nagbubukas sa harap ko. Dahan-dahan, kahit hindi ko gustong itulak. At sa mismong iglap na iyon, kung kailan handa na akong umatras at tumakbo, biglang sumipol ang hangin sa likod ko at umukit ng dalawang salita sa tainga kong kaliwa, malinaw at yelong-yelo. Salamat, Lira. Dahan-dahan kong hinayaan ang sariling mga mata na mag-adjust sa liwanag ng lampara. Ang pintuan ay bumukas ng sapat para makapasok ang isang tao, ngunit hindi ko pa rin maigagalaw ang aking mga paa. Nakatayo lang ako sa bungad, hawak ang lampara na parang kalasag laban sa dilim. Mula sa loob ng kwarto, sumisirit ang amoy na hindi ko agad matukoy. Hindi bulok, hindi rin preskong hangin, kundi halimuyak na parang pinaghalong alikabok, bulaklak na pinatuyo, at luha na nanatili sa sahig ng napakatagal. Huminga ako ng malalim at tumapak sa loob. Ang sahig ay umuuga sa bawat bigat ng aking yabag, ngunit mas maingat ako ngayon para bang anumang maling kilos ay makakagising sa kung sino mang naninirahan dito sa anino. Ang unang tumambad sa akin ay ang lumang aparador sa sulok. Nakasara ngunit may siwang na tila pini, isara ng marahas. Sa dingding ay may nakasabit na larawan, isang sepya na litrato ng isang dalagang nakaupo sa veranda ng parehong bahay. Mahaba ang buhok, nakapustura ang damit, at may mga matang tila tumitingin lampas sa lente ng kamera. Hindi ako makapaniwalang halos hawig ko siya. Sa tabi ng kama na puno ng alikabok, may isang mesa. Doon nakapatong ang ilang gamit. Isang maliit na pulang suklay, isang lumang rosaryo na may sirang krusipiho, at isang kwaderno na ang pabalat ay halos mahimay na. Nilapitan ko iyon at marahang binuklat. Sa unang pahina, makikita ang pangalan. Isabel F., 1977. Napalunok ako, Isabel, ang pangalang paulit-ulit na umuukil-kil sa pandinig ko nitong mga nakaraang gabi. Binasa ko ang mga salita, mabagal dahil kupas ang tinta. Mga tala iyon ng isang babae na tila ibinuhos ang lahat ng lungkot at galit sa papel. Ayaw kong manatili dito. Ang mga gabi ay parang bilangguan. Walang nakikinig kahit pa sumigaw ako. Tanging bintana lang ang aking kaibigan, doon ko naaninag ang mundo. Nanginginig ang kamay ko habang sinusuyod ang mga pahina. May mga pangungusap na biglang pinilas, may mga pahina na binasa pero hindi tinapos. At sa bandang hulihan, may nakasulat na linyang paulit-ulit. Naririnig ko ang mga yabag, naririnig ko ang katok. Hindi sila aalis hanggang hindi ko masabi ang totoo. Nagising ako sa sarili kong paghinga. Parang masyadong malakas, umaalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Bigla kong naramdaman na hindi na ako nag-iisa. Sa gilid ng aking mata, dumaan ang isang aninong mahaba ang buhok. Lumingon ako, walang tao. Ngunit ang kurtina ng bintana ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin na pumapasok. Lumapit ako roon, inangat ang tela at tumingin sa labas. Madilim na ang kalsada, tahimik ang paligid, ngunit sa refleksyon ng salamin, nakikita ko ang sarili ko. Hindi ako gumagalaw, ngunit ang refleksyon ay dahan-dahang lumilingon pabalik sa kama. Holos mabitawan ko ang lampara. Nang sundan ko ng tingin kung saan nakatingin ang refleksyon, nakita ko ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang maliit na kahon na kahoy, halos natatakpan ng alikabok. Dali-dali akong lumuhod at inabot iyon. Mabigat at parang may laman na metal. Binuksan ko at tumambad ang mga gamit. Isang lumang hikaw na perlas, punit na litrato ng isang batang lalaki at babae na magkahawak kamay, at isang panyo na may nakasulat na inisyal na IF.
Sa ilalim may sobre, nakaselyo, ngunit hindi na maayos. Marahan kong binuksan at hinila ang sulat ni. Sa sino mang makakakita nito, huwag ninyo akong kalimutan. Hindi ako umalis ng kusa. Ako'y ipinatahimik, ngunit hindi ang aking tinig. Hanapin ninyo sa ilalim ng sahig kung saan naroon ang ating mga alaala. Nabitawan ko ang papel, tumama ito sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, may umalingaw-ngaw na malakas na tunog mula sa kisame. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa itaas ng bubong. Halos mabasag ang katahimikan ng buong bahay. Napatakbo ako palabas ng kwarto, dala ang lampara at halos madapa sa hagdan pababa. Pagdating ko sa sala, hingal na hingal ako at pakiramdam ko'y may mga matang sumusunod mula sa itaas. Ngunit higit pa sa takot, ang utak ko ay hindi na mapakali. Ang sulat ay malinaw na nagsasabi, "Dakam sa ilalim ng sahig." Ano ang ibig sabihin noon? Aling bahagi ng sahig? At bakit parang nakikiusap, hindi para sa sarili lang, kundi para sa isang alaala? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pinilit kong isara ang lahat ng bintana, pinatay ang lampara at tinakpan ang sarili ng kumot kahit sobrang init. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang hulma ng mukha ni Isabel sa litrato ang hawig sa akin at ang mga salitang isinulat niya. Umaga. Maagang dumating si Mang Rado, dala ni Aling Pasing. Pinatawag ko siya para tingnan ang sahig sa kusina na kanina ko pa pinagdududahan. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang sinusuri ang bawat tabla. May parte dito na medyo hollow sound, sabi niya habang kumakatok sa isang bahagi ng sahig malapit sa lumang kalan. Parang may espasyo sa ilalim. Napatingin ako kay Aling Pasing na kanina pa tahimik. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, pero hindi siya nagsasalita. Tumikhim si Mang Rado at nagpatuloy. Kung gusto mo, pwedeng tanggalin natin itong isang tabla, pero baka masira ang pagkakagawa ng sahig. Sigurado ka ba, Hiha? Gusto kong sabihin na hindi, gusto kong umiwas, ngunit ang utak ko'y humihiyaw ng oo. Sa huli, tumango ako. Kinuha ni Mang Rado ang martilyo at dahan-dahang hinugot ang pako. Umuga ang tabla at unti-unti itong bumigay. Isinilid niya ang kamay niya at hinila ang isang kahon na natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba. Mabigat iyon. Inilapag niya sa mesa at agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya. Parang ang buong hangin sa kusina ay nabigat, naging malamig. Bubuksan mo ba? Tanong ni Mang Rado. Hindi ako nakasagot agad. Nanginginig ang mga daliri ko, ngunit marahan kong tinulak ang takip ng kahon. Sa loob ay may mga lumang gamit, damit na punit, sapatos na pambabae, at sa ilalim ay isang makapal na kumpol ng papel. Binunot ko ang isa, isang sulat na hindi natapos, nakasulat sa parehong sulat kamay na nakita ko sa kwaderno ni Isabel. Kung may makakakita nito, ipaglalaban ninyo ako. Ang kwento ko'y hindi natatapos dito. Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang bagay na mas mabigat kaysa alinman, isang maliit na pulang notebook mas bago kaysa iba. Binuklat ko at sa unang pahina ay nakasulat, "Lawakas para sa apo ni Felisa." Napatingin ako kay Aling Pasing, halos mabitawan niya ang hawak niyang rosaryo. "Apo ni Felisa, iha, baka hindi mo pa alam ang buong kwento ng pamilya mo." Bago ko pa man siya mapilit magsalita, isang malakas na kalabog ang gumulong mula sa itaas, mula sa kwarto ni Isabel. Tumingala kami at kasabay ng kalabog, bumukas ng kusa ang mga bintana kahit walang hangin mula sa labas. At mula sa pasilyo sa itaas, umalingaw ang isang tinig. Hindi bulong, hindi iyak, kundi malinaw na tinig ng isang babae. "Huwag kayong tumigil." At sa mismong sandaling iyon, lahat ng ilaw sa bahay ay sabay-sabay na namatay. Nang sumabog ang dilim sa buong bahay, parang humigop ng hininga ang paligid.
Si Mang Rado agad na kumapit sa braso ko. Si Aling Pasing na may halos mabitawan ang hawak niyang rosaryo. Naririnig ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko, parang tambol na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa gitna ng madilim na kusina, tanging ilaw ng lampara ang liwanag na natitira, kumikislap-kislap na parang nag-aalangan din kung dapat bang manatili. Diyos ko po, bulong ni Aling Pasing, matagal ko nang pinagdududahan to. Nanginginig ang kanyang boses. Lira, iha, baka masyado nang mapanganib to para sa'yo. Pero hindi ko siya sinagot. Ang atensyon ko ay nasa kahon pa rin sa mesa. Ang kahon na iniahon ni Mang Rado mula sa ilalim ng sahig. Hindi iyon basta lumang gamit lamang. Ramdam kong may bigat itong spiritual, parang bawat piraso sa loob ay saksi sa isang pangyayaring hindi kailanman na isisiwalat. Ang notebook na may nakasulat na books para sa apo ni Felisa ay tila nagsusunog ng balat ko sa init ng misteryong itinatago. Binuksan ko muli ang notebook. Sa ikalawang pahina, nakasulat ang isang talata. Kung sino man ang makakabasa nito, ikaw ang magtatapos ng aking sinimulan. May nakabaon sa ilalim ng sahig ng kwarto, hindi lang mga gamit. Hanapin mo bago sila maunang makahanap. Napalunok ako. May nakabaon, hindi lang gamit. Ano ang ibig sabihin? Sinulyapan ko si Mang Rado at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Anya, baka hindi ko na dapat ituloy to. Kung tao ang nasa ilalim ng sahig, ibang usapan na yan, baka dapat ipagbigay alam sa pulis. Hindi. Agad kong sagot, hindi pa tayo sigurado, pero kailangan kong malaman. Nagkatinginan sila ni Aling Pasing, saka sila sabay na bumuntong hininga. Sa huli, tumango si Mang Rado, parang napipilitan. Kung yan ang gusto mo, pero tandaan mo, may mga sikreto na mas mabigat pa sa kakayahan nating bitbitin. Pumanhik kami sa ikalawang palapag. Mabigat ang bawat hakbang at parang lalong humahaba ang pasilyo. Sa dulo, nakabukas pa rin ang pinto ng kwarto ni Isabel. Nakagabi, kusa, usaring nagbukas. Ang lampara sa aking kamay ay halos hindi sapat upang itaboy ang kapal ng dilim na nagkukubli sa bawat sulok. Nang tumapat kami sa loob, muling sumalubong ang amoy ng alikabok at bulaklak na pinatuyo. Ngunit ngayon ay mas matapang na, parang humalo na sa amoy ng lumang kahoy na nabasa ng ulan. Dito, sabi ko, itinuro ang sahig malapit sa kama. Sabi sa notebook, may nakabaon dito. Kinuha ni Mang Rado ang martilyo at sinimulang pukpukin ang mga tabla. Sa bawat pagtama ng bakal, umuugong ang buong kwarto at tila may kaakibat na mahinang ungol mula sa ilalim. Kinilabutan ako. Hindi iyon basta echo, parang sagot mula sa ilalim ng lupa. Matapos ang ilang pukpok, nabunot ni Mang Rado ang unang tabla. Bumungad ang alikabok at malamig na hangin na parang galing sa nakailaliman ng lupa. Isa-isa niyang tinanggal ang mga pako at sa wakas nahubad ang tatlong tabla sa gitna ng kwarto. Ang nakita namin ay isang lumang takip ng kahoy, parang pintuan ng isang hurnuhan. Hatch, bulong ni Mang Rado. May taguan dito sa ilalim. Tinulungan ko siyang buksan iyon. Mabigat at kailangan pa naming gamitin ang martilyo bilang tuod. Nang tuluyan ng bumukas, isang hagdan ang lumitaw, masikip, gawa sa kahoy at bumababa sa pusod ng bahay. Sumirit ang amoy ng lumang lupa at kalawang, kasabay ng malamig na hangin na agad bumalot sa aming tatlo. "Huwag kang bababa," mariing sabi ni Aling Pasing. "Baka anong meron diyan. Pabayaan na lang natin." Pero hindi ko mapigilan. Ramdam kong hinihila ako ng isang hindi maipaliwanag na puwersa na para bang lahat ng tanong sa pagkatao ko ay nandoon sa ilalim. Kinuha ko ang lampara, huminga ng malalim at nagsimulang bumaba. "Kung ayaw nyo, ako na lang," sabi ko. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ni Mang Rado
bago siya sumunod. Hindi kita pwedeng nang bumaba ng mag-isa, aniya. Si Aling Pasing, naiwan sa bungad ng hatch, hawak-hawak ang rosaryo, mariing nagdarasal. Habang bumababa kami, mas lalo pang lumalamig ang hangin. Ang sahig ay naging lupa, mamasa-masa at may halong amoy ng kalawang at amag. Nang tuluyan kaming makarating sa ilalim, bumungad ang isang maliit na silid na gawa sa bato. Ang dingding ay puno ng lumot at sa gitna ay may isang lumang baul na bakal. Lumapit ako, nanginginig pa rin ang mga kamay. Ang baul ay may kandado, ngunit sira na at kalawangin. Tinulungan ako ni Mang Rado na alisin ito at dahan-dahan naming binuksan ang takip. Sa loob ay may nakasalansang na mga damit na kupas, ilang gamit pang babae, at sa pinakailalim, isang kumpol ng buto. Mga buto ng tao. May piraso pang ng ngipin na nakasuksok sa gilid ng panga at isang maliit na kwintas na pilak na may nakaukit na pangalang Isabel. Napaluhod ako. Ang hininga ko ay halos hindi lumalabas sa bibig. Naroon siya o ang labi niya itinago sa ilalim ng sahig ng kwartong iyon. Diyos ko po, narinig kong bulong ni Mang Rado. Matagal na itong inilibing. Kasabay noon, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid. Napawi ang liwanag ng lampara at halos madapa kami sa dilim. Sa gilid ng pandinig ko, may mahinang iyak, iyak ng isang babae, umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Tumaas ang balahibo ko, hindi ko na alam kung saan nagmumula. Isang iglap, nagningas ulit ang lampara, hindi ko alam kung paano, at sa sulok ng silid, nakita ko ang isang anyo. Babaeng mahaba ang buhok, nakatalikod, nakaputing damit na kupas. Dahan-dahan siyang lumingon at ang mukha niya ay parang pinaghalo ng aking anyo at ng babaeng nasa lumang litrato. Hindi ako makagalaw. Tumingin siya sa akin at bumigkas ng mahina. Apo. Nalaglag sa kamay ko ang notebook. Bumukas ito sa pahina na hindi ko pa nababasa. At doon, nakasulat sa malalaking letra. Kung sino ka man, ikaw ang magtutuloy ng aking tinig. Hindi lang ako ang nawala. Marami pang lihim ang nakabaon dito. Kasabay ng pagbasa ko, yumanig ang buong lupa sa ilalim ng bahay. Umuga ang hagdan at may malakas na kalabog na sumabay sa taas, parang may pinto na sinarado ng madiin. Si Mang Rado ay agad na tumayo. Hinila ako paakyat. Lira, kailangan na nating umalis dito ngayon din. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, isang kamay na malamig at mahaba ang daliri ang humawak sa pulsuhan ko. Hindi iyong kamay ni Mang Rado, kundi mula sa mismong aninong nakatingin sa akin. Hindi siya galit, hindi rin marahas, ngunit puno ng pakiusap. At sa isang iglap, bago tuluyang magdilim muli, narinig ko ang mga salitang iyon. Hanapin mo ang katotohanan sa dugo ng sarili mong pamilya. At bumagsak ang hatch ng kusa, iniwan kaming tatlo sa loob ng bahay na nanginginig sa dilim, habang ang iyak ng isang babae ay patuloy na umaalingaw-ngaw, unti-unting nagiging sigaw na hindi mapigilan. Hindi ko na alam kung paano ako nakatulog matapos ang gabing iyon. Sa isip ko, paulit-ulit na sumasagi ang mga salitang iniwan ng tinig sa ilalim ng bahay. Hanapin mo ang katotohanan sa dugo ng sarili mong pamilya. Para akong nabiyak sa gitna, isang bahagi ko ang gustong itanggi ang lahat at umalis na lang mula sa bahay na ito, at ang isa namang bahagi ay lalong nadadala ng hiwaga, parang isang tali na mahigpit na nakabalot sa aking dibdib. Kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, dinig ko na ang pag-ubo ni Mang Rado sa sala. Nakahiga siya sa lumang sopa, halatang hindi rin nakatulog. Si Aling Pasing naman ay nakaupo sa bangko, mahigpit na hawak ang rosaryo. Pareho silang napatingin nang bumaba ako. Lira, bungad ni Aling Pasing, hindi naligtas para sa'yo dito.
Ang nakita natin kagabi, hindi na basta multo o alaala lang, may dugo na sangkot dito. Kung totoo man ang sinabi ng tinig, baka ang pamilya mo mismo ang may alam. Nanlamig ako. Ang salitang pamilya ay matagal ko ng turing na hungkag. Ulila akong lumaki at ang kaunti kong nalaman tungkol sa aking mga magulang at lola ay mga pirasong kwento lang. Ngayon, bigla itong nagkaroon ng ibang kulay. Hindi na lang misteryo ng nakaraan, kundi posibleng lihim na matagal nang itinago. Umalis muna si Mang Rado pagkapananghalian, may dala siyang pangako na babalik kung sakaling kailangan ko siya. Naiwan akong mag-isa kasama si Aling Pasing. Tahimik kaming kumain ng kanin at tuyo. Sa gitna ng pagkain, bigla siyang nagsalita. Lira, kilala mo ba ang lahat ng pinsan at tiyo mo? Umiling ako. Halos hindi po. Nang mamatay si mama at papa, bihira ko na silang makita. Alam ko lang iilan sa kanila ay lumipat sa Maynila. Ang iba'y sa ibang bansa na. Napatango siya, ngunit halatang may bumabagabag. Kung gayon, marahil panahon na para malaman mo. Noong kabataan ko, narinig ko na ang pangalan ni Isabel. Pero palaging palihim. Ang sabi nila, siya raw ang anak na hindi kailanman lumisan sa bahay na ito, pero bigla na lang nawala. Wala ni isa sa pamilya mo ang gustong magkwento kung bakit. Laging Abi, huwag mo nang alamin. Bumigat ang sikmura ko. Anak, pamilya, ibig bang sabihin, ang babaeng nakita ko, ang tinig na tumatawag sa pangalan ko, hindi lang basta estranghero, kundi isa kong kamag-anak. Hindi ko na napigilan ang sarili. Kinahapunan, nagpunta ako sa bahay ng isang matandang kilala sa baryo, si Katemyong, na minsan ay nakikita kong nakaupo sa tapat ng kapilya. Siya ang tipo ng taong alam ang bawat sulok ng kasaysayan ng lugar. Nagdala ako ng tinapay bilang alay at naupo sa tabi niya. Katemyong, mahina kong simula, may kilala po ba kayong Isabel? Isabel F. Halos mabitawan niya ang hawak na tabako. Bakit mo tinatanong? May nakita akong mga gamit niya sa lumang bahay namin. Ako po kasi ang apo ni Felisa. Tahimik siya sandali bago muling nagbitaw ng usok. Kung apo ka ni Felisa, marahil may karapatan kang malaman. Oo, kilala ko si Isabel. Siya ang anak ni Felisa na hindi kailanman nabanggit sa mga tao sapagkat napahamak siya sa loob mismo ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Napahamak? Tumitig siya sa akin, matalim at mabigat. May gabing narinig ng mga tao ang iyak ni Isabel. Ngunit kinabukasan, wala na siya. Ang sabi ng pamilya mo, lumuwas siya ng Maynila. Pero sa baryo, may mga bulong-bulungan na may nakita raw na aninong pumasok sa kanyang kwarto at hindi na siya muling lumabas. Parang gumuhit ng yelo sa aking ugat ang mga salita niya. Ang nakita naming mga buto, kagabi, si Isabel yon. Kung totoo man yon, dugtong ni Katemyong, may taong nakakaalam at itinago ang lahat. Hindi ko masasabi kung sino, pero tandaan mo, Hija, ang mga pader ng bahay niyo'y may mga tainga. Kung patuloy kang maghahanap, mag-ingat ka, sapagkat baka hindi lamang mga patay ang magpaparamdam, kundi pati mga buhay na may kinalaman. Pag-uwi ko, mas lalong bumigat ang lahat. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, pabalik-balik sa isip ko ang tanong, sino ang nagtago kay Isabel? At bakit tila ako ang pinipiling saksi ng kanyang kaluluwa ngayon? Kinagabihan, dumating ang unos. Bumuhos ang malakas na ulan at ang mga bubong ay nag-iingay sa bawat bagsak ng patak. Ang mga kulog ay umaalingaw at ang mga kidlat ay panakanakang nagpapakita ng silweta ng mga puno sa labas. Sa gitna ng unos, nagsimula na naman ang mga ingay mula sa itaas. Hindi lang katok, kundi mga yabag na mabilis, tila may nagmamadaling naglalakad. Kumalabog ang isang mesa at mula sa kusina, narinig ko ang pagkabasag ng baso.
Hindi ko alam kung saan uunahin ang tingin. Dinala ko ang lampara at dahan-dahang umakyat. Ang pasilyo ay kumikidlat sa bawat silip ng liwanag mula sa labas. At sa dulo, sa harap ng kwarto ni Isabel, may nakatayong figura. Babae, mahaba ang buhok, nakatalikod. Isabel, mahina kong bulong, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay luhaan, ngunit may apoy ng galit sa ilalim. Itinuro niya ang dingding malapit sa bintana. Lumingon ako at nakita kong may nakasabit na lumang larawan, pamilya. Si Lola Felisa, dalawang bata at isang binatang nakatayo sa likod, at sa tabi ng larawan may nakaukit sa dingding. Papas 1978, lumapit ako, hinaplos ang ukit. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng hangin sa paligid at sumabay ang isang malakas na kulog. Pagbalik ko ng tingin kay Isabel, wala na siya. Ngunit ang larawan nahulog mula sa pagkakasabit at sa likod nito'y may nakasukbit na maliit na sobre. Binuksan ko iyon, nanginginig ang kamay. Nasa loob ang isang larawan ng batang babae na kalaro ang batang lalaki. Sa likod, may nakasulat, Isabel at Elias, huwag ninyong ipagkanulo. Sino si Elias at bakit kailangan nilang itago? Habang hawak ko ang larawan, biglang nagsara ang lahat ng bintana ng sabay-sabay at may malakas na kalabog mula sa baba. Parang may pintong isinara ng isang taong nagmamadali. Bumagsak ang lampara sa sahig at sa saglit na iyon ng dilim, narinig ko ang tinig ng isang batang lalaki. Tulungan mo rin ako, ate! Napatda ako. Hindi lang si Isabel ang kaluluwa sa bahay na ito. May isa pang nawawala, si Elias. At kung tama ang hinala ko, mas malalim pa ang sugat ng aming pamilya kaysa sa inaakala ko. Nang muling sindihan ang lampara, nakita kong nakaukit na sa mismong sahig sa harap ko ang mga salitang hindi kanina nandoon. Simula pa lang ito. Hindi ko alam kung paano ko nabitawan ang larawan nang hindi tuluyang mabasag ang isip ko. Nakatulala ako sa mga salitang nakaukit sa sahig. Simula pa lang ito. Ang lampara sa aking kamay ay kumikidlat-kidlat at ang ulan sa labas ay parang tambol na walang tigil. Ramdam ko ang mga ugat ng bahay, ang lumang kahoy, ang mga haligi, ang bawat tabla. Parang sabay-sabay silang humihinga, naghihintay ng sagot mula sa akin. Humiga ako sa kama ng gabing iyon, ngunit walang kapayapaan. Sa bawat pagsara ko ng mga mata, lumilitaw ang mukha ni Isabel, luhaan, at sa kanyang tabi, aninong bata na pinipilit kong ikaila. Elias, bulong ng isip ko, sino siya? Bakit ngayon lang siya nagpapakita? At anong big sabihin ng huwag ipagkanulo na nakasulat sa larawan? Lumipas ang ilang oras. Nang dumating ang kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising sa kakaibang tunog. Hindi katok, hindi yabag. Para siyang iyak ng bata na humahalo sa buhos ng ulan. Pinilit kong huwag bumangon. Pinilit kong magpanggap na wala akong naririnig. Pero habang tumatagal, lalo itong lumalapit. Hanggang sa maramdaman kong parabang nasa mismong gilid ng aking kama ang tinig. Ate! Napaangat ako ng ulo. Walang tao. Ngunit sa kanto ng kwarto, may mahinang liwanag na parang usok na nagbubuo ng figura ng isang batang lalaki, mga 8 taon siguro ang edad. Nakatayo siya, nakatungo, at may hawak na lumang laruan, isang kahoy na truck na yari sa simpleng piraso ng kahoy. Elias, mahina kong tanong. Dahan-dahan siyang tumingin at nang makita ko ang kanyang mga mata, malalalim, parang dagat na hindi natapos ang alon, napaluha ako nang hindi ko inaasahan. Tumango siya at sabay-sabay na kumidlat at kumulog sa labas. Sa isang iglap, nawala ang kanyang figura, ngunit naiwan sa sahig ang kahoy na truck. Pinulot ko iyon, nanginginig ang mga kamay. Totoo ba itong hawak ko? Ang bigat, ang gaspang ng kahoy, ang alikabok na bumalot, lahat malinaw na hindi guni-guni. Kinabukasan,
Bitbit ko ang laruan at dumiretso kay Katemyong. Nakaupo na naman siya sa kanyang pwesto malapit sa kapilya. Nakamasid sa mga batang naglalaro sa ulan. Nang makita niya ako, agad siyang napatingin sa truck na hawak ko. "Saan mo nakuha yan?" tanong niya, halatang gulat. "Sa kwarto, kagabi, may batang nagpakita sa akin. Elias daw ang pangalan niya. Kilala niyo ba siya?" Tumigil si Katemyong sa pagsindi ng tabako. Mabigat ang titig niya. Kung tama ang iniisip ko, Elias ang bunsong kapatid ni Isabel. Matagal na ring nawala ang batang yiyon. Ang sabi ng pamilya mo, dinala raw siya ng ama niya sa Maynila. Pero marami sa baryo ang nagsasabing hindi siya kailanman lumabas ng bahay. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ibig sabihin, dalawa silang nawala, si Isabel at si Elias. Tumango si Katemyong. At kung tama ang hinala ko, parehong lihim na ibinaon sa loob ng bahay ninyo. Kaya pala palaging may naririnig na yabag at iyak ang mga dumadaan tuwing gabi. Hindi ko na natapos ang aming usapan. Umuwi ako na parang naglalakad sa bangungot. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay sumusunod sa akin, parang alam nilang may pinapasan akong hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa bahay, binuksan ko muli ang notebook ni Isabel. Sa isang pahina na hindi ko pa nababasa, nakasulat, "Kung sakaling ako'y mawala, alagaan ninyo si Elias. Huwag niyong hayaang maranasan niya ang ginawa nila sa akin. Siya ang susunod na sisikilin kung hindi ninyo ako papakinggan." Napatakip ako ng bibig. Puno ng takot at galit ang sulat. Sino ang tinutukoy niyang sila? At bakit tila malinaw na may balak na masama para kay Elias? Sa kalagitnaan ang pagbasa ko, biglang bumukas ang lahat ng bintana ng sabay-sabay. Pumasok ang malamig na hangin at pinasa ang mga kurtina sa ulan. Sa kusina, kumalabog ang mga gamit, parang may nagkalat ng mga plato. At mula sa itaas, narinig ko na naman ang yabag, hindi lang isa kundi dalawa sabay-sabay. Hawak ang lampara, umakyat ako. Ang pasilyo ay basa ang sahig, kahit imposibleng umabot doon ang ulan. Sa dulo, bukas ang pinto ng kwarto ni Isabel. Humakbang ako at doon sa loob ng silid, nakita ko ang dalawang figura, si Isabel at si Elias. Nakatalikod, nakatanaw sa bintana. "Bakit ninyo ipinapakita to sa akin?" Halos pasigaw kong tanong. Sabay silang lumingon. Si Isabel may luha sa pisngi, ngunit matatag ang mga mata. Si Elias, tahimik, hawak pa rin ang laruan. Sabay silang naglahong parang usok at naiwan sa dingding ng kwarto ang isang malabong anino ng kamay nakaturo sa sahig sa tabi ng kama. Lumapit ako at tinapik ang tabla. Gaya ng nangyari sa kusina, may hollow sound na tunog. Agad kong kinuha ang martilyo at sinimulang alisin ang mga pako. Isa-isa kong hinila ang mga tabla hanggang sa bumungad ang isa pang maliit na lagusan. Ang lamig na sumalubong sa akin ay mas matindi kaysa sa una naming natuklasan ni Mang Rado. Bumaba ako, dala ang lampara. Ang daan ay mas makipot at sa dulo ay may maliit na silid na yari sa bato. Sa gitna, may isang kahon na mas maliit kaysa sa baul ni Isabel. Binuksan ko ito at halos mahulog ako sa nakita. Hindi buto ng tao, kundi mga gamit ng bata. Damit na maliit, sapatos na butas-butas at ilang laruan. Ngunit sa ilalim, nakatupi ang isang piraso ng papel. Binuklat ko at ang nakasulat ay, "Si Elias ay hindi na makakalabas. Pinili na nilang manahimik sapagkat isa lamang siyang bata." Walang lagda. Nanginig ang buong katawan ko. Sino ang sumulat nito? At bakit ganoon ang malamig na tono para bang walang bahid ng awa? Habang nakaluhod ako sa lupa, biglang sumara ang hatch sa ibabaw. Nabalot ako ng dilim. Ang lamparay halos mamatay sa lakas ng hangin na dumaan. At sa dilim, narinig ko ang sabay na tinig ni na Isabel at Yes. Hindi pa tapos. Hanapin mo kung sino ang nagtaksil. Bumukas muli ang lampara.
at sa dingding ng silid, unti-unting lumitaw ang mga ukit, mga pangalan. Una, Felisa, sunod, Isabel. At sa pinakailalim, halos hindi mabasa ang salitang Ama. Umalingaw-ngaw ang kulog sa ibabaw ng bahay, kasabay ng pagkabasag ng isa pang bintana. Ramdam ko na hindi na lamang misteryo ang pinapasan ko, kundi isang kasalanang nakaugat sa dugo ng aking pamilya. At bago ako nakalabas sa mismong dingding kung saan nakaukit ang mga pangalan, may biglang dumugong linya na parang isinulat sa harap ko. Ikaw ang susunod kung hindi mo tatapusin. Nang buksan ko muli ang hatch at lumabas, hingal na hingal, basa ng pawis, naroon si Aling Pasing, gulat na gulat sa itsura ko. Lira, sigaw niya. Ano bang ginawa mo? Ang mukha mo? Hinaplos ko ang pisngi ko at doon ko lang naramdaman ang lagkit ng dugo. Sa kanan kong pisngi, nakaukit ang isang manipis na linya. Parang isinulat ng matalim na kuko at ang nakaukit ay isang salita. Apo. Hindi na ako makatingin sa salamin ng buong araw. Sa bawat pagkakataong matitigil ako, nadarama ko ang hapdi ng sugat sa aking pisngi. Ang manipis na guhit na parabang sinadyang ukit, hindi aksidenteng gasgas, at ang pinakamatinding nagpapayanig sa dibdib ko, ang salitang naiwan sa aking balat, saniti, Apo. Para bang may tangan na pahayag ang mismong sugat, ikaw ang susunod, ikaw ang kailangan. At sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko'y mas lalong humihigpit ang tali ng dugo na nag-uugnay sa akin kay Isabel at Elias. Si Aling Pasing ay halos hindi makapaniwala. Lira, aniya, hawak-hawak ang rosaryo. Hindi na ito basta pagpapakita. Pinipili ka na talaga nila, pero bakit ikaw? Bakit hindi ang ibang kamag-anak mo? Hindi ko nasagot. Siguro dahil ako na lang ang natira. O siguro dahil ako lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik dito, na humarap sa mga pader na tinakasan ng lahat. Kinahapunan, dumating si Mang Rado. Nang makita ang sugat ko, agad siyang napakunot noo. Hindi na to laro. Kung may masamang nangyari sa loob ng pamilya mo, dapat nang lumabas ang katotohanan. Pero tandaan mo, Lira, kapag masyado kang lumalim, baka hindi ka na makaahon. Tumango ako. Hindi na ako pwedeng umatras. Hindi lang ako ang hinahanap nila. Hustisya ang hinihingi nila. Kaya nagpasya akong humarap sa natitirang alaala ng baryo. Kinabukasan, pumunta ako sa kumbento kung saan nananatili ang matandang pari, si Padre Ernesto. Maraming taon na siyang naglilingkod sa San Isidro at kilala bilang tahimik ngunit matalim ang alaala. Padre, mahina kong bungad, dala ang rosaryo ni Lola. May alam po ba kayo tungkol kina Isabel at Elias? Ako po si Lira, apo ni Pilisa. Napatingin siya sa akin. Matagal, bago siya dahan-dahang nagbuntong hininga. Kung apo ka ni Pilisa, marahil oras na nga para malaman mo. Pero tandaan mo, anak, hindi lahat ng kwento ay para sa ginhawa. May mga kwento na mabigat na kapag binuksan, hindi na muling maisasara. Tumango ako. Handa na po ako. Umupo siya at nagsimulang magkwento. Si Isabel ay kilala sa baryo bilang magandang dalaga pero may lihim. May relasyon siya sa isang lalaking ayaw tanggapin ng pamilya. Ang lalaking iyon, si Elias na binanggit mo, hindi iyon ang kapatid niya. Isa siyang anak, pero hindi lahat alam. Napakunot ang noo ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Si Elias, sabi ni Padre Ernesto, ay anak ni Isabel. Bata pa siya nang mawala. Pero upang maitago ang kahihiyan, ipinakilala siya bilang kapatid. Kaya kahit ang mga kapitbahay, naniwalang bunsong anak siya ni Felisa, pero sa katotohanan, apo na pala. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Anak, ibig sabihin, hindi magkuya sina Isabel at Elias, kundi mag-ina? At kung ganoon, sino ang ama? Hindi agad sumagot ang pare. Umiling siya, parang may bigat na ayaw isiwalat. Ngunit sa huli,
mahina niyang binigkas. May nagsasabing ang mismong ama ni Isabel ay siyang ama rin ni Elias. Napatigil ang hininga ko. Incest, isang kasalanang hindi lang makatao kundi makadiyos. Hindi ko alam ang buong detalye, patuloy ni Padre Ernesto. Dahil tinakpan ng katahimikan ang lahat. Ngunit isang gabi, parehong nawala sina Isabel at ang bata. At mula noon, ang buong pamilya'y nanahimik. Wala nang nagbanggit, lahat ng tala, lahat ng alaala, pinilit nilang burahin. Umuwi akong pasa ng bigat ng kasalanang hindi ko inasahan. Kaya pala paulit-ulit na lumilitaw ang mga pangalan. Kaya pala dugo ang isinusumbat nila. Hindi lang ito simpleng pagkawala. Ito'y pagtataksil na isiniksik mismo sa dugo ng pamilya ko. Kinagabihan, habang umuugong ang hangin sa paligid, nagpasya akong muling bumalik sa kwarto ni Isabel. Ang lampara ay kumikislap at ang mga anino sa dingding ay parang may sariling galaw. Sa ibabaw ng kama, inilapag ko ang kahoy na track ni Elias at ang notebook ni Isabel. Ano pa ang kailangan niyo? Bulong ko. Ipinakita niyo na ang sugat, ang kwento. Ano pa ang kulang? Biglang umihip ang malakas na hangin at bumukas ang notebook. Sa pahina na hindi ko pa nababasa nakasulat, sa anong, kung hindi kayo maniniwala, hanapin ninyo ang libing na walang pangalan. Nandoon ang katotohanan. Sa sumunod na araw, kasama ko sina Mang Rado at Aling Pasing, nagpunta kami sa lumang sementeryo sa dulo ng baryo. Doon, sa isang sulok na puno ng damo at halos nakalimutan na, nakita namin ang isang nicho na walang pangalan. Ang semento ay basag-basag na at ang lupa sa paligid ay malambot pa. Kilala ko lahat ng libing dito, sabi ni Mang Rado. Pero ito, hindi ko alam kung sino. Lumuhod ako at hinaplos ang malamig na bato. Sa sandaling iyon, dumaluyong ang alaala sa aking isip. Hindi ko alam kung guni-guni o alaala mismo ni Isabel. Nakita ko ang isang gabi ng unos. Nakita ko siyang umiiyak, yakap si Elias, at may aninong lalaking humihila sa kanila. Narinig ko ang kanyang sigaw. Huwag, anak ko siya. Napahawak ako sa dibdib. Nang muling bumalik ang ulirat ko, nakatingin na sa akin si Aling Pasing. Nangingilid ang luha. Lira, kung totoo lahat ng to, kailangan mo nang ipaglaban sila kasi kung hindi, mananatili silang nakakadena rito. Pag-uwi namin, lalo pang lumakas ang unos. Sa gabing iyon, bumuhos ang ulan na parang hindi titigil. Sa loob ng bahay, ang lahat ng gamit ay gumagalaw. Parang may kamay na humahampas at nagtataboy. Ang mga pintuan ay nagsasara at mula sa itaas, maririnig ang sigaw ng isang babae. Hindi na bulong, sigaw na galit, sigaw na puno ng panlulumo. Bakit ninyo ako ipinagkanulo? Nanginginig ako sa takot, ngunit hindi na ako umatras. Umakyat ako, dala ang lampara. Sa kwarto ni Isabel, lahat ng gamit ay nakakalat. Sa dingding, paulit-ulit na nakaukit ang isang salita, Ama. Ama, ama. Bigla lumitaw si Isabel, hindi na usok, hindi na anino. Buo ang kanyang anyo, nakaputing damit, basa ng dugo ang dibdib. Ang kanyang mga matay diretso sa akin. Sa tabi niya si Elias, hawak-hawak pa rin ang kahoy na truck, umiiyak. Lira, bulong ni Isabel, oras na. Oras na para saan? Halos pasigaw kong tanong. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na kulog ang yumanig at sabay-sabay na bumagsak ang lahat ng bintana. Ang lamparay namatay at ang buong silid ay nilamon ng dilim. Sa gitna nito, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko, mahigpit parang ayaw nang bumitaw, at isang tinig, hindi na kay Isabel, hindi kay Elias, kundi malalim, mabigat at galit ang umusal. Huwag mong ipagkanulo ang dugo. Nabingi ako sa bigat ng tinig na iyon. Hindi na ito pabulong na alingaw-ngaw gaya ng mga nakaraang gabi. Ito'y parang kulog na dumagundong sa mismong loob ng dibdib ko.
At sa bawat pantig ng mga salita ay may kalakip na puwersa na nagpapayanig sa buong bahay. Huwag mong ipagkanulo ang dugo. Napaluhod ako sa sahig, yakap-yakap ang aking dibdib. Ang lamig ng kamay na nakahawak sa balikat ko ay parang yelo na pumapasok hanggang sa buto. Nang lingunin ko, wala akong nakitang mukha, anino lamang na nakabalot sa kadiliman. Aninong mas mabigat kaysa kay Isabel o kay Elias. Ang presensya nito'y hindi tulad ng isang kaluluwang umiiyak. Ito'y gaya ng isang sugat na kumalat, isang kasalanang buhay na buhay pa rin. Kung sino ka man, pilit kong binigkas, nanginginig ang boses ko. Hindi ako kaaway. Ako ang apo. Ako ang pinili nilang magsalita para sa kanila. Ngunit sa halip na lumayo, lalong humigpit ang pagkakahawak. At bigla may mga larawang dumaloy sa isip ko. Hindi guni-guni, kundi malinaw na tanawin. Isang gabi ng unos, nakaupo si Isabel sa gilid ng kama, hawak si Elias na umiiyak. May bumangga sa pinto, isang lalaking may mabigat na hakbang, at sa bawat pagbukas ng kanyang bibig ay naroon ang halimuyak ng alak. Wala kang karapatang mag-ingay, sigaw ng lalaki. Ngunit hindi tumigil si Isabel. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Anak ko siya. Nagbago ang tanawin. Si Elias ay hinila mula sa kanyang ina, umiiyak, kumakapit. Si Isabel ay pinigilan, sinaktan, tinakpan ang bibig hanggang sa maputol ang kanyang hininga. Ang sumunod na nakita ko ay ang paglibing sa ilalim ng bahay. Ang mga kamay na mismong dapat nagpoprotekta sa kanila ang nagbaon ng kanilang katahimikan. At ang mukha ng lalaking iyon, matanda na, ngunit kilalang-kilala ko sa mga lumang litrato sa bahay. Siya ang ama ni Lola Felisa. Siya ang lolo ng aking ina. At kung tama ang hinala ko, siya rin ang mismong ama na paulit-ulit na inuukit ni Isabel sa dingding. Natigilan ako, halos mawala ng ulirat, hindi lang palalihim, hindi lang kasalanan ng pamilya. Ito'y naging sumpa na ipinasapasa, pilit na tinatakpan ng katahimikan. Lira, narinig kong tinig ni Isabel, biglang lumitaw sa aking likuran. Humarap ako at nandoon siya, buo ang anyo, ngunit puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Elias, mahigpit na kumakapit sa kanyang kamay. Ipinakita na namin ang lahat, ikaw ang natitirang saksi, huwag mo kaming ipagkanulo. Paano? Halos pabulong kong tanong, anong magagawa ko? Buksan mo ang katotohanan. Huwag mo nang itago gaya ng ginawa nila. Lumapit siya, inilapat ang kanyang malamig na palad sa sugat sa aking pisngi. Biglang nawala ang hapdi. Ngunit kasabay niyon, isang bigat ang dumapo sa aking dibdib. Parang ipinasa niya ang kanyang huling hininga sa akin. Kinabukasan, bitbit ko ang notebook, ang kahoy na truck, at ang larawan ni na Isabel at Elias. Pumunta ako sa munisipyo. Hinarap ko ang hepe ng pulisya at ipinakita ang lahat. Sa simula, hindi nila ako sineryoso. Mga lumang gamit lang to, sabi ng isa. Pero nang dalhin namin ang mga tauhan sa bahay at muling hukayin ang mga lagusan sa ilalim, natagpuan nila ang mga buto, mga labi na matagal nang naiwang nakabaon. Sumiklab ang balita sa buong baryo. Ang pangalang Sinanat at Isabel ay muling binanggit, hindi na bulong kundi hayag. Ang mga matatandang kamag-anak ko'y naglabasan. Pilit na tinatakpan ang kanilang pagkagulat, ngunit alam ko sa mga mata nila, hindi na sila makakatakas. Dinala ng mga awtoridad ang mga labi para sa pagsusuri at pinormal na binuksan ang kaso kahit napakatagal na. Ang pangalan ng aking pamilya ay binalot ng usapan, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang katahimikan ng bahay ay nabasag na. Gabi. Umuwi ako mag-isa sa lumang bahay. Tahimik na ang paligid, walang yabag, walang katok. Ngunit sa kwarto ni Isabel, nakabukas ang bintana. Lumapit ako at doon, sa refleksyon ng salamin, nakita ko silang dalawa.
Si Isabel at si Elias nakangiti, hindi ngiting masaya, kundi ngiting payapa. Salamat, Apo, wika ni Isabel, mahina ngunit malinaw. Dahan-dahan silang naglaho, parang usok na isinayaw ng hangin. Napatungo ako, luhaang napangiti. Hindi ko kayo ipagkanulo. Ngunit bago ko tuluyang isara ang bintana, may kumislap sa gilid. Sa kahoy ng frame, may bago na namang ukit. Hindi ko alam kung kailan lumitaw. 3 salita, hindi pa tapos. Napaatras ako ng lamig. Akala ko'y tapos na ang lahat, na nakamit na ang hustisya. Ngunit ang ukit ay malinaw, sariwa at puno ng babala. Luminga ako sa buong silid, tahimik, walang presensya. Ngunit sa dilim sa labas ng bintana, may naramdaman akong mga matang nakamasid. Hindi kay Isabel, hindi kay Elias. Isa pang anino, mas malalim, mas matagal nang nagkukubli. At sa katahimikan ng gabing iyon, bago ko tuluyang naisara ang bintana, narinig ko ang malalim na tinig na bumalik. Mas malinaw kaysa dati. Ang dugo ay hindi nakakatakas. At ang bahay na minsang naging tahanan ay muling nanahimik, hindi payapa kundi naghihintay.